Ipis, sikat na pagkain na rin pala ito ngayon sa China. Kung saan nga ito ay ginagawa na nilang araw-araw na pagkain. At ito pa nga, pinapakita nila kung paano igisa ang mga ipis na nahuli nila sa kanilang mga bahay. Dahil nga naman dumadami na raw ang mga ipis nila sa bahay, nakahanap sila ng solusyon kung paano nga ba mapapakinabangan ang mga pesteng ipis na pag-alagala sa kanilang mga bahay. At ang iba pa nga, lumilipad. Kaya nga marami ang nandidiri, marami ang nagagalit dito nga sa ipis. Pero ito na raw ang kanilang pagkakataon para nga naman makaganti sa mga pesteng ipis na to. Dahil kahit papano, laman tiyan din daw ang mga ipis na to. At napakasarap daw nito. Ito pa nga, pinapakita ng isang vlogger kung paano niya kakainin. At meron pa siyang sausawan na maanghang. Para nga daw masarap na masarap. So panoorin nyo ito. At ayun, okay na okay daw. Sobrang crunchy. Mala, chicharon daw ang lutong ng ganitong klase ng ipis. At nagbigay pa siya ng magandang tips. Pwedeng-pwede raw ito na pulutan. Lalo na, minsan, kapag nagiinom tayo, wala tayong mapulutan. So problem solved na daw ito. Dahil nga naman minsan, napakarami ng ipis sa bahay. So pwede na tayong manghuli para mapulutan natin. At ito, panoorin nyo pa. Meron nga din palang mga nauuso na luto ng ipis. Kung saan nga ay pwede rin yung sinabawan. Pwede yung bulalong ipis, pwede yung sinigang na ipis, at marami pa. At meron pang gumawa ng minatamis na ipis. Kung saan nga ito, binalutan niya ng asukal. Ang ginawa niya, nilagyan niya ito ng arnibal at saka ng malagkit na asukal. Para nga naman manamis-namis. Kasi nga minsan daw, medyo kakaiba daw ang lasa ng ipis. Kaya nga naman ito ay isang choice na pwedeng matamis. At meron pa, kitang-kita nyo naman, itong mga toasted na ipis na to ay kinakain din yan. Pero pwede rin naman daw yung hindi naluto. Kasi nga naman, mas gusto daw nila yung lasa ng ipis kapag hindi ito luto. Mas ma-juicy daw ang katas ng kanilang katawan. Panoorin nyo kung paano niya kainin ang napakasarap daw na ipis na ito. Ang kailangan nyo raw tandaan dito kapag kayo ay kakain ng ganitong klase ng ipis, lalo na yung malalaki at malaki yung pakpak, dapat daw isawsaw nyo muna ito sa maanghang na sausawan. Pwede daw yung may suka. Pero kung gusto nyo talaga yung mawala yung may pagkapait or pakla na lasa, kailangan daw ay yung maanghang na maanghang. Para nga naman daw napakasarap at talagang swabe lang kapag bumaba sa ating lalamunan. At sabi pa nga niya, wala naman daw amoy ang mga ipis na to. Dahil nga naman kapag naisawsaw nyo na ito sa suka at sa may sili, hindi nyo na raw maaamoy yung amoy ng ipis na lagi nating naamoy kapag tayo ay nadadapuan nito sa bahay. At sabi pa nga niya, para daw mas maganda ang experience ninyo sa pagkain nito, dapat daw maramihan para isang subuan na lang at talagang mas malasahan ninyo yung lasa. At pwede raw ito pampapayat dahil nga naman mula doon nang kumain sila ng ganitong klase ng insekto, hindi na raw sila makakain ng normal na pagkain dahil ito na raw ang kanilang paborito na kainin araw-araw. Hindi ko talaga alam kung bakit nila ito ginagawa. Hindi ko talaga alam kung bakit nila ito kinakain. Ano nga kaya ang kanilang naiisip? Kasi nga, marami nagsasabi na halos lahat daw kinakain na nila. At wala na silang pinipili. Pero ang sinasabi lang nila, experiment lang daw yan. Kanya-kanyang trip lang daw yan. Kung saan kayo masaya, dun kayo. Pero ano ang inyong opinion dito? Sa tingin nyo nga ba, itatry nyo rin ang pagkain ng ganitong klase ng ipis? Ito nga ba ang kasagutan kapag wala kang pulutan? Tama-tama, marami pa naman ang mahihinom dito sa ating bansa. Ano ang inyong opinion? I-comment nyo para malaman natin at makarating sa kanila.